Samahan nyo muna ako guys maglaba. So kukusutin na lang muna natin to. Gagamitin muna natin yung ating lakas na matagal lang naipon. Medyo matagal-tagal din nga na hindi ako nakapaglaba dahil itong sinanay nga, ikala mo laging mauubusan ng labahin, halos araw-araw naglalaba. Ngayong araw nga meron tayong time para tumulong sa mga gawaing bahay dahil weekend nga. At bukas naman sobrang busy na naman natin. Kaya naisipan ko ang tulungan muna itong sinanay dahil lagi na nga itong sinanay naglalaba at talagang nakakalamang na siya. So ngayong araw, ako na naman. Kukunti lang naman ito yung aking lalabahan ngayon. Nakita ko nga ito yung mga dumihin ni Yayam na nag-umpok na naman doon sa isang basket. Alam nyo ba na napakabilis magbihis ng bulinggit na yan? Dahil nga kahit na 3 years old na siya, nakakaihi pa rin sa kanyang brief. Buti na nga lang, nag-iisa lang siya dito sa bahay dahil kung nadagdagan pa ito ng isa or dalawa sila, talagang mahirap na, mabigat na at talagang mararamdaman na natin ang sakit ng katawan pagka ganun karaming mga labahin ang ating nalalabahan sa araw-araw. Buti na nga lang, siya lang talaga at syempre, dagdag na rin dyan yung ating mga dumihin. Tatlo lang naman kami dito sa bahay, guys. Kaya, hindi talaga kami natatambakan ng labahin. At isa pa, alam nyo naman, pagka natatambakan tayo ng labahin, di ba, masakit na kumbaga, titingnan mo pa lang, talagang tamad na tamad ka na. Pero sa ngayon, guys, talagang, hindi pa kami tinatamad, guys. Sinisipag nga kami. Kita nyo naman, yung buhos ng tubig ay napakalakas. Talagang masarap maglaba pagka ganitong maraming tubig. At talagang, pag gusto sa kababanlaw, di ba, feel na feel mo. Pero wag namang araw-arawin. Talagang nakakapagod rin maglaba. At talagang, papasukin tayo ng lamig. Tayo mga nanay, di ba, pagka sabi nila laging naglalaba, lalo na pagka umaga, sabi nga nila dapat maglalagay ka ng langis sa likod para hindi ka pasukin ng lamig. Naniniwala ba kayo dun, guys? Ewan ko ba? Pero ako minsan ganun ang nararamdaman ko. Pinapasok ako ng lamig pagka maaga pa akong naglalaba. Buti na nga lang, guys, nandyan talaga si nanay na kahit na hindi niya nagawa, nagagawa niya, guys, kasi parang nakukulangan pa siya sa kanyang trabaho dito sa bahay dahil nga malaki na yung kanyang alaga. Alangan naman, di ba? Buhatin niya pa, mas mabigat pa sa kanya yun. Kaya yan si nanay minsan talagang naghahanap din ng kanyang gagawin. Ito nga, tingnan nyo, siya na yung nagkusa. Meron pa pala kami diyang mga sinampay na hindi nakukuha sa sampayan. Kaya ayan, bago siya magsasampay, sabi niya siya nangangalang daw magsasampay, guys. Kinuha niya na yung mga tuyong damit. Kita nyo, natambakan na kami dyan. Tinulungan ko na nga rin siya. Sabi ko, ako na ang maghahawak. Kesa naman, may lagay niya doon sa lamesa na puro alikabok. Parang wala rin, di ba? Kaya ayan, inantay ko na rin siya. At habang ito kami ay busy, ito ang aming little bossing, inakaramdam na naman na wala na pala siyang kasama doon sa itaas. Pero ang kanyang tsinelas, ibaligtad kay itong sinanay to the rescue. Mali ganito, yan. Yan. Sobrang love na love talaga ito yung alaga. Pero minsan, guys, may time na pagkabababayan siya. Okay naman din. At ito nga, after namin dun sa baba, dahil nga sobrang dami na ng lamok, ito na kami, guys. Tamang relax na. At ito yung aming little boy. Di ba? Ang ganda ng gupit ng nanay. At yan na, guys. Tignan nyo nga ang itsura namin dito sa taas. Pagka kami lang talaga at walang gagawin, ito, kanya-kanya na. Yan ang nagagawa ng cellphone. Wala na mo ng pansinan dito sa loob ng bahay. Kita nyo nga, So, ayan, naiihi na tuloy si Yayam.